God wants you to prosper. Kalooban ng Diyos na pagpalain tayo financially. Direkta na. Deuteronomy 8:13 and 14. It says, "At kapag ang iyong mga bakahan at ang iyong kawan ay dumami na, ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami, at ang lahat ng nasa iyo ay dumami." Verse 14, magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ng Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupay ng Ehipto, sa bahay ng pagkalipin. So, maliwanag po. Financial na pagpapala ang pinag-uusapan dito. Pilak, ginto, baka, mga kawan o mga negosyo, yun ang pinag-uusapan. Maliwanag na ito ay financial blessing. Gusto ng Diyos pagpalain tayo financially. At meron akong, makikibalik nga doon sa Deuteronomy 8:13, meron akong ipapakita. Makikibasa lang po yung kapag. Kapag. Okay. Ano ibig sabihin niya? Ang pinag-uusapan lamang dito ay kung kailan. Hindi kung. Kapag. Hindi yung, it's just a matter of time. At kapag ang inyong mga bakahan, parang kapag nangyari na ito, ang pinag-uusapan na lang ay, it is not if, it is when. Kapag nangyari ito, actually, hindi na ang issue dito sa verses na ito ang pagpalain eh. Ang issue ay baka makalimot sa Diyos. Yun ang concern dito sa Deuteronomy. Hindi ang concern ay kung pagpapalain o hindi. Ang concern ay baka pag pinagpalaki, makalimot ka sa Diyos. Yun. Now, kung hindi pa ito nagaganap, o sa halip na pagpalain, ay nalugi pa. Huwag mong husgahang hindi totoo ang pangako ng kasaganaan. Don't judge it yet. Why? Kasi lahat ay nagiging mabuti lang sa tamang panahon. Baka may inaayos pa. Kahit kalooban ng Diyos na pagpalain ka financially, pero mali ang panahon, hindi yun magiging mabuti para sa iyo. Kaya maraming mainipin ang nagkakaproblema dito. Inaabot na sila ng duda. Huwag mong hayaan ang karanasan ang magpasya kung totoo o hindi ang pangako ng Diyos tungkol sa kasaganaan. Huwag mong hayaang yung karanasan mo ang magpapasya. Hayaan mo ang salita ng Diyos ang final authority. God loves blessing His people. Awit 35:27 or Psalms 35:27. And let them say continually, let the Lord be magnified, who has pleasure in the prosperity of His servant. Iba ang gusto lang gawin kaysa gusto at masayang gawin. Hindi gusto lang ng Diyos pagpalain ng kanyang mga anak, kundi gusto at nasisiyahan ang Diyos na gawin yon. Magkaiba yung gusto sa nasisiyahan eh. Gusto ko ng lomi, pero nasisiyahan ako pag may kasamang toyo at kalamansi. At gusto ng Diyos na sabihin natin, continually sabihin ng dire-diretso na na nalulugod siya sa kaginhawaan natin. Bakit dire-diretso? Bakit continually? Because gusto ni Lord, nararanasan mo man o hindi pa, yun pa rin ang sabihin mo. Kaya dinideklara natin kasi mula-simulaan, paayos ako ng paayos, pabuti ng pabuti. Paganda ng paganda, papugi ng papugi, payaman ng payaman, pabanal ng pabanal. Nararanasan mo't hindi, sabihin mo continually. At sinasabi natin,
na ang Diyos ay nalulugod sa kaginhawaan natin at sabi ng Diyos, sabihin natin yun ng dire-diretso. Kasi hindi naman nagbabago ang emosyon ng Diyos patungkol dito. Lagi pa rin masaya ang Diyos sa kaginhawaan ng kanyang mga anak. Hindi sinabi ng Diyos na, teka muna, hindi na ako masaya, ikaw ay marami na, doon naman sa iba. No. Walang sinabi si Lord na ganon. Sinabi lang ni Lord, masaya siya sa kaginhawaan natin. Amen ba? Sabihin mo, masaya ang Diyos sa kaginhawaan ko. Pero sa halip na maging excited, ang mga tao dahil nakita nila na yun ang nature ng Diyos, at sa halip na laging sabihin na masaya ang Diyos na pinagpapala siya, may kaisipang pumapasok. It's a religious spirit. Ang kaisipang ito yung nagsasabi na hindi nalulugod ang Diyos sa financial blessing ng kanyang mga lingkod. Lalo na kung makakarinig ng mga ganitong verses, 1 Timothy 6, 9, and 10. Basahin ko sa inyo. Ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Kung mababasa mo ito, biglang nawala na yung una mong nabasa na nalulugod ang Diyos sa kaginhawaan ng kanyang mga lingkod. Dahil ang nabasa mo dito, ay ang nagnanais, yumaman ay mahuhulog sa tukso. Ano ga ito? Nabibihag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa. Kaya pag finances or financial blessing ang pinag-uusapan, lalo na sa church, may dalawang kaisipan ang lumalabas. Ang isa, mabuti ang kayamanan, dapat nasahin ito. Ang isa naman, masama ang kayamanan, huwag habulin ito. Ano ba talaga? Ano ba talaga, Pastor? Okay. Salamat na lamang. At ang sabi ng Diyos sa atin, meditate on the Word. Huwag yung pagkabasa yun na. Balikan natin. 1 Timothy 6:9. Ngunit ang nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso. Well, hindi lang naman ang nagnanais yumaman ang nahuhulog sa tukso. Lahat na may ninanasa ay pwedeng mahulog sa tukso. Tatlo lang yan. Possession, position, passion. Kapag nagnasa ng possession, yaman, wealth, nagnasa ng position, fame, nagnasa ng passion, yan na yung mga romantic love, pwedeng mahulog sa tukso. Kaya, wag mo namang tutumbukin na yung nagnanais lamang yumaman, ang nahuhulog sa tukso. Pag-usapan pa natin, 1 Timothy 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. So, ang ilan daw nagnasa ay napalayo na kay Lord at nalungkot pa. Now, dalawa ang paraan ng pag-unawa dito. Pwedeng unawain na ganito, na sa grupo ng maraming hindi nagnasa sa pera, may ilan na nagnasa at napalayo sa faith. So parang sinasabi, kailangan wag magnasa para wag mapalayo sa faith. Pero pwede mo rin unawain sa ganito. Sa grupo ng maraming nagnasa sa pera, may ilan na nagnasa at hindi napalayo. So hindi lahat na nagnanasa sa pera ay napapalayo. Meron ding nagnasa sa pera na hindi napalayo sa Diyos at hindi nalungkot. Iyon ang context nito. Ang ilang nagnasa rito ay napalayo. Ibig sabihin, merong nagnasang hindi napalayo. Pag-usapan ulit natin. So pwedeng nasain ang kayamanan at hindi mapalayo sa Diyos at hindi malungkot eventually. Ang kailangan nating malaman ay ito. Ano ang uri ng pagnanasa sa kayamanan na walang kasamang lungkot? Kasi ang pinag-uusapan ang common denominator yung pagnanasa eh. So,
merong uri ng pagnanasa na maghihiwalay sa iyo sa Diyos at isang uri ng pagnanasa na hindi maghihiwalay sa iyo sa Diyos. We will talk about that kasi sabi ng Proverbs 10:22, the blessing of the Lord makes a person rich and He adds no sorrow with it. Talagang may kayamanang, may kasamang lungkot. Hindi ito yung kayamanang ganito. No, no. Ang kayamanan is amoral. Hindi yan mabuti, hindi yan masama. Yung uri ng pagnanasa dito, ang magpapasya kung yung pagnanasang yon ay may dalang lungkot sa iyo o wala. Nakukuha ba niya? Parang hindi. Alam ko nung ari yung ginagawa ko, medyo sabi ko, sana'y makuha. Anyway, hindi masamang yumaman at hindi masamang naising yumaman. Hindi ang pagnanais o pagnanasa sa pera ang masama. Ano ang masama? 1 Timothy 6:10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ang masama ay ibigin ito. Hindi ang magnasang masama. Ang masama ay ibigin ito. Pwede mong naisin ang yaman, huwag mo lang ibigin. Let's talk about this. Sabi ko last Sunday, kahit hindi matanggap ang ninanais, ay hindi dapat malungkot kasi hindi ka naman nagpapakaligaya sa hinihingi mo eh. Nagpapaligaya ka sa hinihingan mo. Did you remember that? There is a difference between the one you delight of and the thing that you desire. Parang ganito, nagpapakaligaya ka sa minamahal mo, pero ninanais mo lang ang gusto mo. Magkaiba yon. Para ang yaman ay walang lungkot, naisin mo lang ang pera, wag mong iibigin ito. Kapag iniibig mo ang pera, it means doon ka nagpapakaligaya. Pag doon ka nagpapakaligaya, ito ang mangyayari. Gagamitin mo ang lahat para makuha ang iniibig mo. Gagamitin mo ang Diyos. Panginoon, pagpalain mo naman ako. Pagpalain mo ako, and you won't care how you do it. Kahit anong paraan, kahit hindi niya gusto, mananalangin ka pa rin para pagpalain ka. Gagamitin mo ang Diyos. Kabait ng Diyos sa akin eh. Bakit? Aba eh, ako'y nakaupo eh, bay kita may cellphone din eh. Ay ano ngayon? Ay di yung akin na, blessing yon. At ginamit mo pa ang Diyos ha? Sabi mo yung bait nito. Gagamitin mo kasi mas iniibig mo ang kayamanan. Hindi mo lang siya ninanais, iniibig mo siya. Ang pagnanais may boundary. Ang iniibig, walang pakialam ako dyan. Gagamitin mo kahit ang ibang tao. Kahit ikay makapanakit, kahit manlamang, kahit manloko, mang-scam, kahit mandaya, kahit mang-iwan, gagamitin mo ang ibang tao. Bakit? Kasi ang pera ay hindi mo lang ninanais, iniibig mo. Kulang na lang magpakasal kayo. Sino pang gagamitin mo? Ganyan yan eh. Kung meron kang iniibig, gagamitin mo ang lahat para makuha yung iniibig mo. Doon nag-iiba yung pagnanasang tama at pagnanasang mali. Gagamitin mo rin na sarili mo. Gagamitin mo lahat. Aabusuhin mo ang katawan mo sa paghabol dito. Papayag kang malipasan ng gutom. Alam mo namang pagkakadalawang oras gutom ka. Magpupuyat ka. Gagamitin mo ang katawan mo para makuha ang iniibig mo. Hahayaan mong ma-stress ka. Apektado ng mental health mo sa paghabol dito. Proverbs 23 verse 4, huwag magpakapagod sa pagpapayaman, maging matalino ka na ang sarili mapigilan.
So nakukuha ninyo? Ang issue ay hindi ang pagnanasa mong yumaman, ang issue ay ang puso mo habang ninanasa mo ito. Ang pagnanasa sa pera ay hindi masama, ang masama ay kapag iniibig mo na ito. Pera is not the purpose, but a tool or kagamitan para sa purpose ng Diyos. Actually, ang aking sasabihin dito ay ang purpose sa pagyaman. Napansin ko, may mga tao na kanilang inaatake itong pagtuturo ng prosperity. Nasabi nila, ang dapat ituro lang ay gospel, wag ng prosperity. Ang punto sa ito, alam natin na ito ay binipisyo ng krus. Ang Panginoong Hesus ay nagpakaduka upang tayo yumaman. Napakadaming verses na nagsasabing, it's God's will for us to prosper, be in health as our soul prospereth. At nung aking tingnan ng malapitan, they are not against prosperity per se. They are against sa pagtuturo nito nang hindi sinasabi ang purpose. Kalooban ng Diyos na kayo yumaman. Sure ako doon, 100%. Kalooban niya. Kaya gusto kong ipaalala sa atin kung ano ang layunin ng Diyos, bakit gusto niyang kayong lahat ay yumaman. Ready na ba kayo? Una, para tuparin ang covenant o kasunduan ng Diyos kay Abraham. Ano naman ang kaugnayan ko kay Abraham? Okay, si Abraham ang pinagsimulaan ng lipi ng Israel. Noong ang Panginoong Hesus ay dumating, tayo nanampalataya sa Panginoong Hesus, ang Panginoong Hesus ay Hudyo. Tayo nanampalataya sa Panginoong Hesus, napaduktong kay Abraham. So, pinagpapala tayo ng Diyos kasi gustong tuparin ng Diyos ang kasunduang ginawa niya kay Abraham. So, ang pagpapala is about Him. Kailangan gawin ito ng Diyos kasi ang Diyos ay covenant-making and keeping God. Pag siya'y nakipagkasunduan, tutuparin niya yon. Hindi siya sisira sa kanyang salita. Ano ho ba yung covenant na yon kay Abraham o kasunduan? Genesis 12 verse 2. I will make you a great nation, and I will bless you, and I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless you, and you will be a blessing. You are blessed to be a blessing. Hindi ka blessed lang. Ang covenant ay you are blessed to be a blessing. So, pagpapalain tayo ng Diyos upang tuparin ang part niya sa covenant. Number 2, Genesis 12 verse 2, I will make you into a great nation, and I will bless you, and I will make your name great, and you will be a blessing. Ang purpose ng pagyaman ng Kristiyano ay for him to be a blessing. Galing kami sa Lokban, last Tuesday, nagturo ako sa mga kabataan doon. And we talked with a businessman there, yung may-ari noong campsite, noong resort. Ang ganda ng kanyang kwento sa amin, na noon daw pandemic, ay he kept the operation of the camp, of the resort, kahit napakahirap. Ang motivation niya ay para may trabaho ang mga empleyado. Sabi niya, there was a time, 60 employees ang nandoon. Ang marami, hand to mouth. Kaya niya pinagpapatuloy dahil ang kanyang motivation ay para sa empleyado. Yung negosyanteng yon ay nagnasang kumita, hindi dahil mahal niya ang pera, kundi mahal niya ang mga empleyado. Remember, ang purpose ng kayamanan to be a blessing. Not to makaipon lang ng kayamanan.
Kilala ninyo ang third richest person in the Philippines? Yung patatlo? Ang una ay si Villar. Ang padalwa si Pastor Eric. Yung patatlo, si Ramon Ang. Si Ramon Ang, best friend niya ni Mayor. Nasaan ka si Mayor? Wala si Mayor. Baka na kay Ramon Ang. Sabi ni Ramon Ang, you can earn all the money in the world, but at the end of the day, it's the difference you make to the lives of people that matters. Ramon Ang, CEO, President, and Vice Chairman of San Miguel Corporation. He knows what he's saying, and I believe him. Kasi nakita ko Noong pandemic, ang daming ginawa ng San Miguel para makatulong sa community. Ang una niyang ginawa, lahat ng mga frontliners, libre ang toll gate. Ang aking anak tagal na hindi nagbayad sa toll. Punta ng punta sa Ibiya. Siya'y bumili ng 2,000 bisikleta. Walang masakyan Parang mga empleyado ay makapunta. Diretso ang sweldo kahit walang kita ang kumpanya. Ang laki ng nalugi sa kanila noon. Inayos niya talaga ang production ng food para patuloy na mabayadan ng mga farmers. Ni-research ko ang daming ginawa ng San Miguel noong pandemic. Kaya naniniwala ako sa sabi ni Ramon Ang, you can earn all the money in the world, but at the end of the day, pag marami ka ng pera, it's the difference you make to the lives of people that matters. Nagpunta doon si Maring Beth at saka si Mayor. Itong sabi nila, napaka-down to earth ni Ramon Ang. Ay, nakaalakbay ang empleyado At talagang close na close. Kung titingnan mo, third richest man in the Philippines to be like that. Kasi ang gusto niya ay siya'y makagawa ng kakaiba sa buhay ng mga tao. Sabi ni Pastor Peter Tanchi, sa palagay niya, ang ugat ng lahat ng kasamaan ay yung refusal to love God and to love others. I believe him. Itong businessman from Lucban na sinasabi ko sa inyo, pati si Ramon Ang, pinakita nilang pag-ibig nila sa tao at hindi sa pera. Pinakita nila. Now, ang tanong ngayon, kung ang ugat ng lahat ng kasalanan ay hindi mo pag-ibig sa Diyos at hindi mo pag-ibig sa tao because ang commandments ay dalawa na lang, love God with all your heart and love others as you love yourself. Ang tanong ay ito, paano mo may ipakita sa Diyos ang pag-ibig mo sa Kanya at hindi ang pag-ibig sa pera? Paano? By supporting what God is doing on earth. By being concerned sa Kanyang concerns. And you could do this by bringing your tithes and offerings. Ang pera ay kagamitan para sa winning soul making disciple. Ginagamit natin ito to bring people to Christ and then to church. Kung gusto mong ipakita ang pag-ibig sa tao, pwede mong gayahin si Ramon Ang, tsaka yung businessman. You help people. At kung gusto mo rin namang ipakita ang pag-ibig sa Diyos, makiisa ka sa gusto niyang mangyari dito sa mundo na na lahat ay makakilala sa Kanya. Na lahat ay tanggapin ng Panginoong Yesus na kanilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Sapagkat hindi kilala ng tao ang Diyos. Kilala nilang relihiyon. Wala silang personal na relasyon sa Diyos. How do you know that? Listen to how they talk. They will talk about their activities, but they will not talk about their God. Because they don't know God. Alam lang nila kung ano yung mga gagawin nila. Ibang magsalita, ang may personal knowledge at ang may personal relationship kay God. Ganito, Lord, ang bait-bait mo talaga. Lord, nakikita ko ikaw sa iyong mga nilikha. Lord, ito yung nangyari. Alam mo, kaya nangyari ito, alam ko
pinatitibay ako ni Lord. Ito kasi ang purpose niya eh. We talk about things in relation to our relationship with God. Kasi kilala natin si Lord. Kaya ang aking prayer, lagi, let's say ako'y babati ng birthday, o meron ako'y pagpe-pray. Lagi ang prayer ko ito, that God will reveal Himself to you more. Yun ang prayer ko. Bakit? Kasi napakahalaga na makilala natin ang Diyos, or else, paano tayo magkakaroon ng relasyon sa hindi natin kilala? Are you there? Pero, heto ngayon, talking about tithes. Dalawa na lang ang utos sa New Testament, no? Love God and love others. Tithing is a test. 10% is a test. It's a test of love. Kung makikita mo sa Bible ang 10, it represents test. Ilang salot ang dumating sa Egypt. Ilang beses sinubok ng Diyos si Paraon para alpasan na ang mga Israelita sa Egypt? 10. 10 rin ang utos na binigay ng Diyos sa tao, na susubok sa tao kung sila'y makakasunod. 10 beses ding sinubok ng Diyos ang mga Israelita sa wilderness. 10 beses na pinalitan ni Laban ang sahod ni Jacob. Sinubok kung si Jacob ay mananatiling nagtitiwala sa Diyos. 10 araw na sinubok si Daniel. 10 ang berhen na sinubok. 10 araw ang pagsubok na makikita sa Revelation 2. Ang 10 po nagre-represent ng test. Ang tithes is a test of love. Sabi ko sa inyo kanina, may ipakita niyong pag-ibig sa tao sa pagtulong sa kanila. May ipakita mong pag-ibig sa Diyos kung makikiisa ka sa ginagawa ng Diyos. And it is through tithes. Ang tithes po ay under attack. Kaya ang mga Kristiyano minsan ay naguguluhan kapag sila'y nakakarinig ng mga ganito. Ito po ang malimit nilang marinig. Ang sabi nila, ang tithes naman ay yan noon pang Old Testament. Ngayon na may New Testament na. Noon ay tayo nasa ilalim ng batas. Ngayon ay tayo nasa ilalim na ng biyaya. Ang mga utos ay sa Old Testament lang ng mga tao, sa mga Israelita lang. Hindi na para sa Kristiyano ngayon kasi tayo nasa ilalim na ng biyaya. Okay. Kasama sa batas sa Old Testament ang thou shall not commit adultery. Dahil ba nasa New Testament na tayo, pwede nang mangalunya? Nasa Old Testament na batas ang thou shall not steal. Huwag magnanakaw. Dahil ba wala na tayo sa ilalim ng batas, ay pwede nang magnakaw? Basta ba utos noong Old Testament ay masama na dahil tayo ay nasa ilalim na ng biyaya? Pagka ba mabuti ang batas noong Old Testament, katulad ng tithing, bad na ba ngayon, New Testament? Katulad ng under the law, sa Old Testament, sabi, thou shall not lie. Huwag kang magsisinungaling. Don't bear false witnesses against your neighbor. Dahil ba hindi ka na under the law, under grace, pwede ka nang magsinungaling? Tingnan natin ang batas ayon sa principle behind this. Dahil ba ang tithing ay under the law, papalitan na lang ba ng magbigay ng bukal sa loob? Papalitan mo ang utos na nagsasabi kung magkano ng amount, papalitan mo ito ng paraan ng pagbibigay, which is so different. Kapag ang sinabi mo sa Christian ay magbigay ng bukal sa loob, maniwala ka,
lagi itong mas mababa sa tithes. At napakadaling makuha ang puso ng isang Kristiyano na hindi pa buo ang pagtitiwala sa Diyos. Again, nung ulitin ko, ang tithes is a test. It's a test of love. Hindi pa namin-mention dito na noong ang Panginoong Yesus ay nandito, minention niya ang tithes at hindi niya ito kinontra. Hindi pa namin mention dito na wala pa ang batas, nag-tithes na sila. Okay, bottom line. Ito yon. Pupunta ka pa rin sa langit kahit hindi ka mag-tithes. Walang problema doon. Dahil biyaya ang kaligtasan, hindi ito dahil sa mabubuting gawa. Okay? Pero itong aking tanong, kung ikaw ay tagalangit, bakit hindi ka makikiisa sa ginagawa ng Diyos sa lupa? Bakit hindi mo maipakita ang pag-ibig mo sa Diyos na nagligtas sa iyo? And another thing, alam naman natin ang verse sa Malakay, subukan mo ako dito, sabi ng Diyos. Subukan mo ako. Wala nang iba pa na mga command sa Bible na makikita mo na sinabi ng Diyos, subukan mo ako dito, test me. Mag-tithes ka, kung hindi buksan kong durungawan ng langit, ibuhos ang pagpapalang walang sukat kalagyan, aking sasawayin ang maninira at pabubungahin ko ang inyong mga puno sa takda at sa tamang panahon. Test me. Lord, bakit mo sinabi doon ang test me? Bakit sa iba'y hindi? Kasi alam ni Lord na ang kalaban niya sa puso ng mga tao ay pag-ibig sa pera. Again, ang tithes is a test. To those na nasa online, na minsan nakakapakinig, nakakabasa ng mga kung ano-ano ng mga sinasabi, here is the explanation. Dumaan ka sa test. Okay? I hope and I pray you pass it. It's the test of love. Palakpakan nga natin ang Panginoon. So, balik tayo. Hindi ka basta pinagpapala ni Lord. Pinagpapala ka ni Lord for a purpose. At ang pera ay gamit lang or tool lang para sa kanyang purpose. 2 Corinthians 9:11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Wow! Para marami ang matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Kung ang end purpose mo sa pagpapayaman ay pleasure, talagang matindi ang gagastusin mo para sa iyong sarili. Pero no, God blesses you so that you can bless others. At sa pagdami ng matutulungan, darami ang magpapasalamat sa Diyos. 2 Corinthians 9:13, ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil diyan magpupuri sila sa Diyos. Ang iyong pagtulong sa marami, ang iyong pagbibigay, ay nagpapatunay na ikaw ay tunay na ligtas at tunay na anak ng Diyos. Magpapatunay na ikaw ay born again Christian. I remember a story nung World War II. Matapos i-liberate ng mga Amerikanong sundalo ang Europe, gutom na gutom ang mga tao doon. At merong isang bata na nakatingin lamang sa window ng bakery, nakatingin sa tinapay. Ang nilapitan ng sundalo, binili yung tinapay ng marami doon at binigay sa bata. Alam mo ang sabi ng bata? Kayo po ba ang Diyos? Anong ibig kong sabihin? Ang ating pagtulong sa marami o pagbibigay, ang pinakamalapit na katangian na tayo'y nakakamukha ng Diyos. Hindi ka makakamukha ng Diyos kung hindi ka giver. Are you there? Patatlo. Dalawa ng reasons ang nasabi ko sa inyo. Ang una, para ito ay magawa ng Diyos ang part niya sa kasunduan. Padalwa, para tayo ay maging pagpapala sa marami. Patatlo,
Are you ready? Ito yon, para sa ating kasiyahan. 1 Timothy 6:17, ang mayayaman sa sanlibutan ito'y atasan mo na huwag magmataas, ni huwag umasa sa kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Kindly say, para sa ating kasiyahan. Huwag kayong mag-guilty kung kayo ay nagta-travel. Huwag kayong mag-guilty kung kayo nakakabili ng gusto nyong damit. Huwag kayong mag-guilty kung kayo nakakakain sa restaurant na gusto niyo. At kung ikaw'y mag-selfie at may nag-comment doon, kayabang, sabihin mo, sama kita next week. Babaguhin noon, kabait. Kung nung una, prosperity is about God, at ang padalwa, prosperity is for others, another reason, prosperity is for us. Very oppressive ang religious spirit na kahit meron ka na, ay ayaw pa rin niyang ipa-enjoy sa'yo. Ang kayamanan ay hindi lamang para sa mabuting gawa. Huwag magpaka-spiritual at pagkaitan mo ang sarili mo. Hindi, ibibigay ko lahat ito sa kawang gawa. Magdidildil ako ng asin. At ito'y para sa lahat. Napaka-spiritual mo, pero na-miss mo ang isang purpose ng prosperity. It may seem so spiritual, so holy. Napakagandang tingnan. Pero alam mo ba na sa ilalim nito ay merong isang problema? Ikaw ay nakilos na isang alipin at hindi isang anak. Remember yung prodigal son? Yung prodigal son ay umalis at nasabi sa kanyang ama, "Tatay, bigay mo na sa akin ang aking mana at ako'y magliliwaliw." Ang ama naman ibinigay. At tapos, inubos ng bata ang kanyang pera at noong siya'y wala ng pera ay natauhan. At nasabi, "Babalik na ako sa aking ama." Yung mga alipin doon, mas maganda pang katatayuan kaysa akin ngayon. At sasabihin ko, ako hindi na, wag na akong tanggaping anak, ako'y magtatrabaho na lamang sa kanya. Yun ang sinasabi niya. Pero alam naman yung storya, nung nakita nung ama yung kanyang anak, takbong-takbo ang ama, niyakap siya, binigyan ng robe, binigyan ng singsing, binigyan ng sandalyas. Tuwang-tuwa ang ama at nasabi, "Mga alipin, magpatay ng baka. Ang aking anak ay nawala at ngayon ay dumating." Eh heto ngayon, may kapatid yon. Yung kapatid, galing sa pagtatrabaho, ay sabi, "Anong kaingay iyan? Bakit kaingay? Ano ka nangyari diyan?" Ay yung iyong kapatid ay dumating. Ang iyong tatay ay nagpatay ng baka. Nako, yung kapatid, tampon-tampo. Lapit sa ama, "Tatay, ako'y napakatapat sa iyo. Lahat ng sinasabi mo'y ginagawa ko. Hindi ko kinuha ang pera natin at yung pera natin, binili ko pa ng mga baka para dumami ang iyong negosyo. Bakit ako hindi mo pinagpatay ng kambing? Samantalang yung kapatid ko ngayon, kinuha ng pera natin na sana'y nagamit pa nating kapital. Nung dumating, pinagpatay mo ng baka." Sabi nung ama, "Aba, gusto mo pala, ba't di mo sinabi?" Sabi nung ama, "Lahat na yan ay iyaw. Ba't di mo sinabi? Kahit ikay linggo-linggo magkaldereta." Anong pagkakaiba? Yung anak na umalis, alam niyang siya'y anak. Bakit? Ang lakas ng loob akin ang aking mana. Ay buhay pa ako Alay, mamamatay ka na, may bigay mo na. At least alam niya siya'y anak. Yung naiwan, isip alipin. Ako ho'y magpapakahirap. Ako ang mabait dito. I'm the good son. Papakabait ako. Gagawin ko ito para sa inyo, ama. Hindi niya alam, hindi siya nakilos na anak. Nakilos siyang alipin. Marami sa atin, nakilos na alipin. Binibigyan na tayo ng Diyos ng prosperity, ayaw pang gastusin. Hindi. Ibigay ito sa mga mahihirap. Sinong mahirap? Yung mga anak mo, bigay mo na doon. Bigay. No. Huwag kang mag-guilty
nai-enjoy ang prosperity na binibigay ng Diyos sa iyo dahil ikay anak niya. Sabi ng iba, binibigay naman lang, ang binibigay lang ng Diyos yung ating needs, hindi ng wants. Huwag ka nang humingi ng wants. Pag naibigay na yung iyong needs, ano bang needs? What you need to live. Food, clothing, shelter. Basta may kanin, basta may bigas. Sino kami sabi, tanggapin mo ang Panginoong Yesus at ikay maliligtas. Alam mo sabi, hindi, yun may bigas ang maliligtas. At nangingin lamang yung needs at yung wants, huwag na. Itong problema. Pag ang hiningi mo lang ay needs mo, at hindi nakasama ang wants, paano ka magiging pagpapala sa iba? Ay para lang sa iyong hiningi mo. Kaya sila yung hinihingi na yung sapat na, tama na rin, baka naman pag sumobra din, kasalanan na. Okay na yan. Ang kaisipang ito ang nagpakilos na wag magnais ng lampas sa kailangan, na para bang hindi nalulugod ang Diyos sa pagpapala. Kaya naman yung mga taong yun, struggle na, ang pakiramdam nila, napapalapit daw sila sa Diyos. At ang tingin nila sa kanila ay mas banal kaysa doon sa may pera. Awit 109 verse 17. Iniibig niyang manumpa, kaya't dumating sa kanya. At hindi siya nalugod sa pagpapala, kaya't malayo sa kanya. Anong ibig sabihin? Kapag hindi ka masaya, na ikay yumaman, ay hindi nga yan. Hindi ka nga magkakagayo, hindi ka pala masaya eh. Hindi ka pala nalulugod eh. Hindi. Tama na ako dito sa sasakyang ito. Basta makarating. Okay na ito. Ay di, nakarating nga sa talyer. Pwedeng humingi. Huwag mo lang ibigin. Anong ibig sabihin? Masaya ka sa Diyos. Pero hindi ibig sabihin, hindi kayo hingi. Humingi ka. Pag binigay, salamat. Pag hindi, salamat, Panginoon, pinupuri kita. It doesn't change anything. Kailangan, hindi ka kasi makakapanampalataya kapag ang tingin mo, okay na yan, okay na yan. Bakit tayo ay nagpapalaki? Kasi, pwede mong hingin. Pwede mong hingin. Ito'y malapit ng masira eh. Magpa-picture na kayo. Pagkatapos nito, lalagyan natin yan ng balcony. Pastor, bakit ganyan ka mag-isip? Kasi malaki ang Diyos ko. At alam kong hinihintay lang niya akong humingi. Alam ba ninyo na malapit na tayong mag-school? Sabi ni Pastora Melody, daming intindihin. Daming intindihin. God will, nabubuo na sa aking puso. Okay? Ano kang gagawin? Malaki ang Diyos Pag humingi ka ng maliit sa malaking Diyos, ay para namang minamaliit mo ang Diyos. Kung ang Diyos mo maliit, di itama mo lang ang hinihingi mo. Maliit pala ang Diyos mo Ay ang Diyos natin malaki. Itama natin sa Kanya yung hinihingi natin. Deuteronomy 8:18. Kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siyang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Kindly say, kapangyarihan. Hindi ka binigyan ng kapangyarihan upang maging average o makaraos lang sa isang araw. Binigyan ka ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Kung ito hindi nakasulat, hindi ko ipipreach Bakit? Mas madaling i-preach na kaunting na lamang. At yun naman ang tama na yun. Hindi nakasulat Hindi pwedeng alsin Ang Diyos, pag nagbigay ng kapangyarihan, ay hindi upang ikaw ay makakain lamang at mabuhay. No. Binigyan ka ng kapangyarihan upang magkaroon ng kayamanan. At palagay ko naman dito, walang malilito kung anong kayamanan at kung anong hindi kayamanan. Huwag kang malilito.
Are you there? Nais niya, sino nakarinig na ang pangako ng Diyos sa iyo, ikaw ang magpapautang at hindi ka mangungutang? Sa palagay ninyo, paano mangyayari yon? Kung ikay payayamanin ni Lord. So hindi pwedeng mangako ang Diyos ng isang bagay kung hindi niya gagawa ng paraan para mangyari yon. Are you there? Kung ngayon hindi pa nangyayari yun sa iyo, huwag mong sabihin hindi totoo. Karanasan mo yon. Not necessarily yun ang totoo. Maghintay-hintay ka lang. Sundin mo ang prinsipyo ng Bible tungkol sa finances. At ang pabor ng Diyos ay kikilo sa iyo. Lagi kong sinasabi, ang kailangan lang na may pabor Lahat naman tayo masisipag Tama ka. Parang yung iba hindi amen. Lahat tayo masisipag. Huwag mo sasabihin, mas masipag ka kaysa sa dito. Wala, hindi. Yes, nakasulat sa Bible, ang mga masisipag ay pinagpapala. Praise God. Pero sasabihin ko sa inyo, daig ng isang araw na pabor, ang isang taong sipag. God blesses us, tatapusin ko na dito. Because He enjoys doing it. Sabi ng Jeremiah 32 verse 41, I will enjoy blessing them. May sasabihin ako sa inyo, sinong gusto ninyo dito na si Lord ay mag-enjoy? Sinong gusto ditong si Lord ay mapasaya? Well, ang sabi ni Lord, I will enjoy blessing them. Kung hindi mo pa ito naunawaan, hindi ka pa nagiging lolo at hindi ka pa nagiging lola. Hindi mo pa alam ang pakiramdam pag ang apo mo ay lumapit sa iyo at sinabi, bili mo ako. Bili mo ako. Meron ka na yung mukhang gagawin, wala na. Because I enjoy, sabi ni Lord, I enjoy blessing them. Oh, I pray, sa sunod mong pananalangin, may diin ka na. Na pag nananalming kay, ikay magpapasalamat, Lord, thank you talaga. And I pray, taas-taasan mong hinihingi mo, ha? Itama mo sa hinihingan mo. Praise God. I enjoy blessing them. Kaya enjoy na enjoy si Lord sabihin sa inyo, may donuts kayo mamaya. Isipin mo, actually merong sponsor niyan Isipin mo, sayang-saya siya, binidyo kasi habang nakapilat nagbibigayan, di masasaya. Pinadalang video, alam mo sabi niya, nakakatuwa po. Sa kaunting pinadala ko, ang dami kong napasaya. Tao yon. And she enjoys blessing us. Alam nga namang lalapit ka kay Lord, sasabihin mo, Lord, pahingin donut. Mas malaki naman si Lord kaysa doon sa nag-sponsor ng donut. So, pag lumapit ka sa Kanya, because He enjoys blessing you, sige, laki-lakihan ng pananampalataya. Huwag kang manghihina. Bakit? Gusto, kaya, willing, nag-enjoy si Lord, ibigay sa'yo. So ngayon, nakarinig kayo ng word, kikilos tayo sa word na yon. Bago tayo umawit, ikaw muna yung magpe-pray. Matagal na natin dito nagagawa Humingi ka kay Lord. Finances ang hingin mo dahil yun ang tinuro Finances ang hingin mo. Huwag kang magigilty nang hinihingi mo yung pera. Hindi ka mukhang pera. Mukha kang pera kung ang pera ay sa'yo lang. Ngayon, alam mo na ang purpose ng pera. Amen ba? Para sumagana sa mabubuting gawa. Para maging pagpapala sa marami.
At siyempre, ang iba naman para sa kasiyahan. Ano? O sige, pray muna, hingi kay Lord. Finances. Pag-pray nyo ang business nyo, pag-pray nyo ang promotion nyo, pag-pray nyo ang inyong employment, pag-pray ninyo ang trabaho ng inyong mga anak. Pag-pray kayo ng favor. Thank you, Lord. Narinig mo, Panginoon, ang iyong mga anak na humingi sa iyo. Humihingi sila sa isang Diyos na malaki. Hindi sila humihingi sa Diyos na maliit. Kaya kung ano man ang hiningi nila, Panginoon, we know na masaya kang pagpalain ng iyong mga anak. Bless them, Lord God. Bless them. In Jesus' name we pray. Come on, let's all stand up. Kaya ni Jesus na ikaw ay papalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala, tanggapin mo. Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niyang gawin lahat. Maganda sa tingin mo, kay sarap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Maganda sa tingin mo, kay sarap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala, tanggapin mo. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala, tanggapin mo. Father God, I pray, bless your children financially. Lord, I pray, paramihin mo ang laman ng kanilang bank accounts. Lord, I pray, give them promotion. Yun pong mga nagtatrabaho, nag-i-empleyo, promote them. Yun pong mga nagninegosyo, Lord, enlarge their tent. Palawakin mo ang kanilang hanap buhay. Ayusin mo, Panginoon, ang mga hanap buhay ng mga negosyante sa lugar na ito. And I pray, O Lord God, bigyan ng mga magagandang businesses, mga negosyong ayon sa kalooban mo ang bawat anak mo na nandito, Panginoon. Lord, salamat sa pagtatama ng puso namin.
na kami pinagpapala mo para kami maging pagpapala sa marami. At ito ay talagang maging puso namin, Panginoon. And Father God, remind us always that everything comes from you. Na dahil dito, ito ay magbubunga ng pasasalamat sa iyo, ng maraming pagpupuri sa iyo, at pag-recognize sa iyo bilang aming Diyos. Ama, gamitin mo kaming pagpapala saan man kami pupunta. As what you have promised Abraham, that you will bless us so that we will be a blessing to many. Maganap ang pangako mong yon. Maganap yon sa buhay namin. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen.